Kabanata 241. Namula ang mukha ni Sheila at sinabi kay Severin, paano ito posible? Hindi ito darating hanggang sa susunod na linggo. Huwag kang mag-bluff. Pagkatapos noon, iinom siya ng iced coffee. Nakita ito ni Severin at mabilis na hinugot ang kanyang straw. Ang ibig kong sabihin, ito ay pupunta dito sa wala pang 10 minuto. Kung wala kang sanitary napkin na kasama mo, bumili ka na. Damn it, what's wrong with you? Alam kong niligtas mo lang ako, ngunit hindi ka dapat magsalita ng walang kaparekan o kung hindi, ako ay magiging baliw. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng regla? Inilibot ni Sheila ang kanyang mga mata at sinabing, halika, ibalik mo sa akin ang straw ko. Walang magawa si Severin at ibinalik ang straw. Isa akong miracle doctor. Wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala sa akin. Hindi mapakali si Sheila kay Severin. Tumalikod na siya at aalis na. Makalipas ang ilang hakbang, sumimangot siya at nakakatakot ang mukha niya. Nako, hindi. Dito ba talaga? Hoy, tulungan mo ako, pakiusap. May pampublikong palikuran doon. Pwede bang bumili ka ng sanitary napkin para sa akin? Please. Hihintayin kita sa inidoro. Hinawakan ni Sheila ang tiyan niya at ibinigay ang iced coffee niya kay Severin bago tumakbo patungo sa pampubliko na palikuran. Ako, nakaramdam ng desperado at hindi makapagsalita si Severin habang hawak ang 2 tasa ng kape sa kanyang kamay. Lalaki ako at talagang pinabili niya ako ng mga sanitary napkin para sa kanya. Sa kabila noon ay nasa palikuran na si Sheila. Kung hindi niya ginawa na tulungan siya, maaari lamang siyang manatili sa banyo bago aktwal na makahanap ng ibang tutulong. Arg! I'm so speechless. Paano siya lalabas nang hindi naglalagay ng sanitary napkin sa bag niya? Sabi ni Severin sa sarili habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa huli, wala siyang choice kundi ang magtungo sa isang malapit na supermarket. Matapos maglakad ng ilang ikot, sa wakas ay nakakita siya ng isa sa sanitary napkin sa aisle. Mabilis siyang kumuha ng 2 pakete at tumakbo papunta sa cashier para ibigay sa cashier. Ang cashier ay isang medyo may edad na babae. Binigyan niya si Severin ng kakaibang tingin bago nag-impake ng 2 pakete ng mga sanitary napkin sa plastic bag at ipinasa kay Severin. Mabuti na lang at inilagay sila ng cashier sa isang itim na plastic bag para mabawasan ang kahihiyang naramdaman ni Severin. Binayaran niya ang mga ito at dinala ang bag sa pampublikong palikuran. Nung nasa entrance na siya, isa pa ang nakasalubong niyang problema. Paano makapasok ang isang lalaki sa silid ng pambabae? Ayaw niyang tinatawag siyang pervert. Maya-maya, napansin niyang may babaeng naglalakad at ito mukhang papasok siya sa banyo. Hey there, can you please help me out? My girlfriend is inside and she needs this. Can you please pass it to her when you go in? Awkward na lumapit si Severin sa babae at nakahanap ng dahilan. Gayunpaman, tumingin ang babae kay Severin at nagtanong, bakit kita tutulungan? Hindi nakaimik si Severin. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng $15 para sa babae. Maaari mo ba akong tulungan ngayon? Oo naman. Natuwa ang babae at tinanggap ang pera at ang plastic bag. Tiningnan niya ang plastic bag at sinabing, huwag kang mag-alala. Ibigay mo sa akin. Pagkatapos noon, pumasok siya sa banyo. Gumaan ang loob ni Severin at hindi makapagdesisyon kung iiyak ba siya o matatawa. Hindi niya akalain na darating ang araw na kailangan niyang pumunta sa supermarket para bumili ng sanitary napkin. Sa kabutihang palad ay hindi ito malalaman ng kanyang mga alagad. Kung hindi, maiisip niya kung gaano siya kahirap pagtawanan ng mga ito. Nang umiinom si Severin ng kanyang kape, nakasimangot siya. Nakalimutan kong sabihin sa babae na para kay Sheila yun. Pumasok ang babae sa banyo at hindi alam kung kanino niya ito ibibigay. Sumigaw siya, hello, hiniling sa akin ng boyfriend mo na ipasa ko ang mga sanitary napkin na ito. Nasaan ka? Boyfriend. Narinig ito ni Sheila at napakunot ang noo niya. Sa kabila nito, mabilis niyang sinagot, here. I'm here. Thank you. Makalipas ang ilang minuto,
tuluyang lumabas ng palikuran si Sheila. Nang makitang naghihintay pa rin si Severin sa kanya sa labas, kinagat niya ang kanyang labi at nakaramdam ng saya. Sabi niya, maraming salamat. Kung hindi mo ako tinulungan, wala akong ideya kung ano ang gagawin ko. Nakita ko ang mukha mo at napansin kong malapit na ang regla mo ay tiyak na darating ito sa loob ng 10 minuto ngunit hindi ko alam na ito ay magiging napakabilis, sabi ni Severin. Wow! Ang galing mo! Tumingin sa kanya si Sheila at nagtanong, miracle doctor ka ba talaga? Malalaman mo sa pagtingin mo lang sa mukha ko. Nakakamangha, humanga ako. Pagkatapos noon, sinabi niya, dahil 2 beses mo na akong tinulungan, sa tingin ko ay magkaibigan na tayo ngayon, hindi ba? Nagulat si Severin nang hawakan ni Sheila ang braso niya. Isinuot niya ang kanyang bantay at tumingin sa kanya. Anong gusto mo? Wala, let's save each other's contact numbers. You can call me when you need my help. I'll surely help you out. Napangiti si Sheila at iniisip kung ito ba ay isang pili na paraan para humingi ng tulong sa numero ng telepono ng isang tao. Patawarin mo ako, pero naniniwala akong hindi ko kakailanganin ang tulong mo. Ngumiti si Severin at magalang na sinabi, Hoy, bitawan mo ako. Hindi maganda kung nakikita ng ibang tao na sobrang close tayo. Ito ay hindi nararapat. Ako, hindi nakaimik si Sheila. Ako ang batang miss ng mga Ballards. Hindi ka ba dapat na maging masaya na may isang magandang babae na may makatarungang balat at mahabang binti na humahawak sa iyong braso? How dare you complain about it? Saway ni Severin, I'm sorry. May asawa na ako. Please let go of me. Hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ni Sheila. Sa halip na bitawan ang sinabi sa kanya, nagpasya siyang huwag pansinin at ginamit ang 2 kamay upang pumulupot sa braso ni Severin. Hindi kita bibitawan kung hindi mo ibibigay ang numero ng iyong telepono. At sisigaw ako na sinusubukan mong halayin ako. Pagkatapos nito, tumingin siya sa ibaba at napagtantong nasa asagi ng braso ni Severin ang kanyang mga dibdib. Sa kabila noon, nagngangalit siya at ayaw bumitaw. Namumula ang mukha niya at nagpanggap siyang hindi niya alam. Naramdaman ni Severin ang mahinang paghawak sa kanyang braso. Tumingin siya at pinakiramdaman napaka-awkward. Iyon ay nagtaas siya ng puting bandila. Fine. I promise I will give you my phone number. Pwede ba bumitaw ka na ngayon? Ito ay napaka hindi nararapat. Nakuha ni Sheila ang gusto niya at binitawan si Severin. Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono ngayon. Hawak pa rin ni Severin ang 2 tasa ng iced coffee. Ngumiti siya, I'm sorry. Pero walang laman ang mga kamay ko. Hindi ko makuha ang aking telepono. Sa susunod, kung magkita tayong muli sa susunod, ibibigay ko sa iyo ang aking numero ng telepono. Kaagad pagkatapos noon, tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya, at nawawala sa paningin ni Sheila. Pinadyak ni Sheila ang kanyang mga paa at tuluyang nabaliw nang nakitang tumakas si Severin na parang leopard. Damn it! I'm so pretty and he actually rejected me. Hiyang-hiya ako na hindi man lang ako makakuha ng phone number. Ganyan si Sheila kagalit. Kung alam ito ng mga kaibigan niya, pagtatawanan siya ng mga ito ng grabe. Siya kung tutuusin ay isang binibini na hinahabol ng maraming mayayamang batang lalaki. Hindi lamang siya maganda at bata, ngunit siya rin ay super mayaman din. Gayunpaman, talagang tinanggihan siya ni Severin ngayon. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamao. Huwag mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hahanapin kita, hindi ako naniniwala na may isang lalaki na hindi naaakit sa akin. Inubos ni Severin ang 1 tasa ng kape at nagpatuloy sa pag-inom ng pangalawang tasa. Sarap na sarap ang 2 tasang iyon ng kape na naramdaman niya na sobrang puno. Buntong hininga, nakakatamad ng hindi na kailangang pumasok sa trabaho. Napabuntong hininga si Severin, sabi ng matandang wako, I'm in for a treat kung pupunta ako sa Draco Deus Isle noong ika-15 ng Agosto. May 20 araw pa bago dumating ang araw na iyon. Nang naiinip na si Severin, tinawagan siya ni Larry mula sa Draco Hall at hiniling na magkita sila sa isang restaurant.
Before he knew it, nakarating na siya sa restaurant. Sa tulong ng isang waiter, pumasok siya sa isang silid na ni-reserve ni Larry. Mr. Severin, tumayo sina Larry at Blade para salubungin nang makita nilang pumasok si Severin sa kwarto. Ngumiti si Severin at umupo sa isang upuan. Tanong niya, anong meron? Tumango si Larry, Supreme Leader, medyo nag-aalala kami. Lumawak ang Draco Hall dahil kinuha na namin ang Cedar Gang. Hindi kami natatakot sa Emerald Cloud Gang. Sila dapat ang matakot sa amin. And our men discovered someone from Emerald Cloud Gang is actually in contact with someone from Brookborn Mansion. Kaya, ipinaliwanag nito kung bakit nag-aalala si Larry. Sinabi ni Severin, natatakot ka na ang Emerald Cloud Gang ay makikipagtulungan sa Brookborn Mansion para labanan ka. Tumango si Larry, tama ka. Ang aming pagpapalawak ay nagbanta sa Brookborn Mansion. Sila ang pinakamalaking puwersa sa lungsod. Bagamat wala silang pakialam sa puwersa sa underground at ilang mga bagay sa pagitan ng mas mataas na uri ng pamilya, ako ay medyo nag-aalala. Ngumiti ng mahina si Severin. Don't worry, tit for tat is fair play. Kung maglakas loob silang tingnan ka ng gulo, sabihin mo sa akin. I help you guys out. But if they leave us alone, we don't have to do anything tungkol sa kanila. Pagkatapos noon, may naisip si Severin at nagtanong, mayroong 12 bulwagan sa ilalim ng Draco Deus Temple at sila ay ipinangalan sa 12 Oriental Zodiac. Pwede po bang magtanong tungkol sa lokasyon ng mga bulwagan na iyon? Gusto ko silang puntahan. Naunawaan ni Larry at sinabing, wala talaga akong alam tungkol sa mga bulwagan na iyon. Alam ko ang tungkol sa Moss Hall. Ito ay matatagpuan sa kalapit na lungsod, ang Riverson. Halos hindi kami nakakasalamuha o nakakausap. Pero balita ko hindi sila maganda doon. Tumango si Severin. Okay. Then please help me find out where the rest of the halls are. Call me if you find anything. I'll go over to Riverson when I'm free in a couple of days para makita kung ano ang sitwasyon sa Moss Hall. Tuwang-tuwa si Larry. Kung alam ng Moss Hall na pupunta ka, magiging masaya sila. Sa lahat ng mga taon na ito, narinig lang nila ang tungkol sa pinakamataas na pinuno at alam nila kung ano ang hitsura ng Draco Deus Ring. Ngunit hindi rin nila nakita ang Supreme Leader. Saglit na nagkwentuhan sina Larry at Severin. Noong ito ay gabi na, tuluyan na silang umalis sa restaurant. Si Severin ay pupunta na maglakad pabalik ng mag-isa. Nang nasa kalagitnaan na siya ng bahay, isang lalaking naka-sunglasses ang mabilis na humakbang papunta sa kanya. Normal ang itsura ng lalaki pero ramdam ni Severin ang mahinang killing vibe mula sa lalaki. Karaniwan ang isang tao ay hindi magbibigay ng ganoong vibe. Tanging ang mga pumapatay ng marami ang makakasakop dito. Kaya, inilagay ni Severin ang kanyang bantay nang maramdaman niya ang nakamamatay na vibe mula sa lalaking iyon. Nilampasan ng lalaki si Severin. Nang nasa likod na siya ni Severin, siya humugot at isang punyal ang dumulas sa manggas niya. Siya ay hinawakan ito at itinutok sa likod ni Severin. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi. Hindi naging madali ang maging isang 2-star assassin. Kailangan mong kumpletuhin ang 50 misyon ng pagpatay upang magawa ang ranggo. Sa makatuwid, ang 2-star assassin ay isang makapangyarihang tao. Naniniwala siya na ito ay isang piraso ng cake upang patayin si Severin nang si Severin ay hindi nakabantay. Gayunpaman, minamaliit niya si Severin. Nang tutusukan na ng punyal ang likod ni Severin, ginamit ni Severin ang likod ng kanyang kamay para hawakan ng mahigpit ang kamay ng assassin. Napasigaw ang assassin sa sakit nang mangyari iyon. Nalaglag ang punyal sa sahig. Kahit na hindi nakayanan ng propesyonal na assassin na tulad niya ang sakit noong malapit nang mabali ang buto. Bang! Sinundan ito ng sipa ni Severin. Sinipa niya ng malakas ang assassin kaya napahiga sa sahig ang assassin na may dugong umaagos sa bibig nito. Lumapit si Severin at ginamit ang kanyang paa sa pagtapak sa dibdib ng assassin. Spill it! Sino nagpadala sa'yo? Ngunguso ang assassin. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang dila at nagpakamatay. Napaka-propesyonal.
Tiningnan ni Severin ang patay na assassin na may desperasyon na para bang inaasahan niya ang kahihinatnan. Malamig siyang ngumiti at naglakad palayo. Sa mismong araw na iyon, may nakadiscover sa bangkay. Pagkatapos ilang investigasyon, ito pala ay isang assassin na pumatay ng maraming tao. Kinabukasan, nakatanggap ng text message si Edward. Mr. Edward, mayroon akong masamang balita. Nabigo ang misyon. Ang 2-star assassin ay nabigo. Ang text message ay mula sa bodyguard ni Edward. Anak ng tinapa, gaano ba ka-unreliable ang isang 2-star assassin? Nagalit si Edward na parang may gustong pag-alitan. Ilang sandali pa, tumawag siya at hiniling sina Jada, Easton, at Lucy na magkita. Bagamat hindi masaya si Easton kay Edward, alam niyang hindi niya kayang saktan si Edward. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang kawalang kasiyahan. Muli siyang pumunta sa meeting point at umupo. Kaagad, nakangiting tanong niya, Mr. Edward, bakit mo kami pinatawag para makipagkita sa iyo? May magandang balita ka ba sa amin? Malamig na sagot ni Edward, I already told you. It's going to take a 3-star assassin to kill Severin. You guys wanted to save the money and hire a 2-star assassin. The mission failed. Severin killed the assassin. Hindi pwede. Nadurog ang puso ni Easton. Siya at si Jada ay gumastos ng $300,000 bawat isa upang upahan ang assassin. Napaisip siya sandali at nagtanong, Mr. Edward, since the mission failed, ere-refund ba ng killer organization ang pera natin? Umiling si Edward. Patay na ang lalaki nila. Paano sila makakapag-refund? Ngunit ang sabi mo ay gagastos ng $3 milyong ang pag-hire ng isang 3-star assassin. Masyadong mahal iyon. Kumunot ang noo ni Easton. Malaki ang halagang iyon para sa kanyang pamilya. Kahit nahatiin niya ito kay Jada, kailangan niyang maglabas ng $1 milyong sa kanyang sarili. Kabanata 245. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Jada. Buntong hininga. Hindi natin dapat isipin ang pag-iipon ng pera. Kumuha tayo ng 2-star assassin dahil gusto nating makatipid. Tingnan mo ngayon, naubos na natin ang pera at buhay pa si Severin. Naalala niya kung paano siya sinampal sa mukha at pinaluhod siya at humingi ng tawad. Kinain ng galit ang kanyang puso at gustong-gusto niyang patayin si Severin. Oo. Tama si Miss Jada. Hindi ka dapat mag-ipon ng pera kapag gusto mong kumuha ng assassin. Kung hindi, sayang lang ang pera. Tumango si Edward at sinabing, Oh, I got some good news for you guys. The killer organization is having a 10th year anniversary. So after the discount, you can hire a 4-star assassin with the cost of the 3-star assassin. Seryoso, agad na nakaramdam ng sigla si Easton. Kung iyon ang kaso, ito ay medyo makatwiran at abot kaya. Oo, sa $3 milyong ay maaari ka nang umarkila ng 4 na bituin na mamamatay tao. Ito ay katumbas ng halaga. Kaya bakit hindi na lang tayo kumuha ng 4-star assassin sa pagkakataong ito? Pangungumbinsi ulit ni Edward. Natatakot siya na hindi sumang-ayon sa kanya sina Easton at Jada. Dagdag pa niya, what about this? This meal is on me. Kayong dalawa ay hatiin ng $3 milyong para upahan ng assassin. Kumunot ang noo ni Jada. Medyo nagdududa siya kung nakuha ni Edward ang pera sa proseso. Sa lahat ng ito, si Edward ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa killer organization. Walang alam sina Jada at Easton at inilipat ang halagang sinabi ni Edward sa kanila. Sino ang nakakaalam kung magkano talaga ang gastos sa pag-upa ng isang assassin? Gayunpaman, si Edward ay mula sa isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Si Jada ay hindi nang ahas na saktan siya at natural, nahihiya siyang magtanong. Natatakot siya na baka makaramdam siya ng hindi kasiya siya kay Edward sa tanong niya. $1 milyong. Si Easton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay nagtatampo. Malaking pera iyon para sa kanya. Higit sa lahat, hindi pumayag ang kanyang ama na makipaglaban kay Severin dahil takot ang kanyang ama kay Severin. Kung gusto niya na gumamit ng ganoon kalaking pera,
ang tanging paraan ay ang paggamit ng pera mula sa kumpanya ng palihim. Naisip ito ni Jada at sinubukang kumbansihin si Easton. Mr. Easton, pag-isipan mo. Mawawalan ka ba ng daliri kung hindi dahil sa lalaking iyon? Hindi masisira ang kasal mo kung hindi dahil sa kanya. Naabutan ng alaala si Easton. Parang may galit ang mga mata niya. Tama, kung patay na si Severin, hindi ako mawawalan ng pagkalalaki. Hindi ko na kailangang magpatingin sa isang espesyalista sa andrologo. At kung hindi dahil kay Severin, hindi sila makikasama kay Edward at hindi mahaharas si Lucy ni Edward. Fine, $1 million it is. Anak ng tinapa siya. Hindi ako naniniwalang hindi kayang patayin ng 4-star assassin si Severin, ang damn guy. Si Easton ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamao at nagpa siya dito. Mahal, hindi ba masyadong marami? Napakasakit kay Lucy na isipin ang paggastos ng ganoon kalaking pera. Sobra, hindi malaking pera kung iyon ang kailangan para patayin si Severin. Galit na sabi ni Easton. Hahaha, mabuti. Napakabuti mayroon kang ganoong uri ng determinasyon. Tumawa ng malakas si Edward. Alam mo ba ang 4-star assassin ay isang elite fighter sa Grandmaster level? Alam mo ba kung ano ang Grandmaster? Ang level na kinukuha ng pamilya ko para maging guardian namin. Sa tingin niyo ba may pagkakataon pa si Severin na mabuhay? Nagpalitan ng tingin sina Jada at Easton. Bakas sa mukha nila ang saya. Gayunpaman, agad na sinabi ni Jada kay Edward, nakabayad na kami ng napakaraming pera, Edward. Hindi ba dapat okay na makilala natin ang assassin na ito? Gusto naming malaman kung nasa trabaho sila. Agad namang pumayag si Easton. Oo, Edward, kilalanin natin ang assassin. Mas magiging panatag kami sa ganoong paraan. Pareho ba kayong nagsasabi na nagdududa sa kakayahan ng isang 4-star assassin? Kumunat ang noo ni Edward at malamig na tanong. Hindi naman. Kaya lang, ang pera na binayaran namin ay hindi maliit na halaga, at sa palagay ko ay hindi ganoon kalaki ang pakikitungo upang matugunan ang mamamatay tao dahil nagtatrabaho pa rin sila sa atin, protesta ni Jada. Dahil sa kanilang determinasyon, walang pagpipilian si Edward kundi ang pumayag. Okay, I make arrangement and contact once he arrived. Salamat sa problema mo, ngumiti si Jada. Pagkatapos nilang kumain, inabot nila kay Edward ang pera para kunin ang assassin at umalis. Nang makaalis na silang lahat, agad na hiniling ni Edward ang presensya ng bodyguard na siyang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa organisasyon. Hey, Kai, magkano ang sabi mo sa pag-hire ng 4-star assassin? Agad na kinuha ni Kai ang kanyang cellphone at nagpadala ng link kay Edward. I've just sent you a link, sir. You may click in and have a look. There's an option to hire which one ay ang pinakamahusay, at makikita mo na may listahan din na may mga ranggo. Ang mga nasa listahan ng rangkang ay napakamahal, at lahat sila ay mga elite na individual mula sa isang organisasyon na tinatawag na Dragon Slayers. Pagkatapos mag-click ni Edward sa link, pinili niya ang column na 4 stars assassin at tiningnan ang kasamang caption. Ang halaga ng pagkuha ng isa sa kanila ay ₱1.2 milyon lamang. Aba, mapahamak ako. Binigyan nila ako ng 3 milyon, ibig sabihin, kalahati pa lang ng halagang iyon ang natitira kung kukuha ako ng isa sa mga 4 na bituin na ito. Hindi ko akalaing kikita ako ng ganoon kalaki. Alam ni Kai na niloko ni Edward ang grupo ng kanilang pera at hindi niya maiwasang mapangiti. Well, sir, ang 3-star assassin ay nagkakahalaga lamang ng quarter ng ibinayad sa iyo ng mga taong iyon, kaya kung kukuha ka ng isa sa kanila, magkakaroon ka ng mas malaking bahagi ng pera. Medyo malakas din ang 3-star na iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na iiling-iling si Edward at hindi pagsang-ayon. I can't do that. I'm worried that the 3-star will not be a match for Severin. After all, ang pangunahing target ko ay ang matiyak na mawala siya sa lalong madaling panahon. Huminto sandali si Edward bago nagpatuloy, and besides, it'll be na mas madaling malaman nila na niloloko ko sila sa pera kung kumuha ako ng 3-star noong binigay nila sa akin ang pera para kumuha ng 4-star.
Sa tingin ko pa rin ang pagkuha ng isang 4-star ay ang paraan upang pumunta. Kahit papaano ay hindi nila paghihinalaan na ako ay mabilis na hamatak sa kanila kapag nakilala nila ang assassin. Tama ka, napakatalino mo, sir. Tumango si Kai. Nag-browse si Edward sa listahan at sa wakas ay nagpa siya sa isa sa mga assassin. Kapag nagawa na ang kanyang desisyon, inilipat niya ang pera sa kabilang partido. Nakauwi na si Severin sa bahay noon, at pagtapak na niya sa sala ay hindi na napigilan ni Maurice na magreklamo sa kanya, "Hoy, Severin, baka dapat mong tanggalin ang trabaho sa 6 na bodyguard na iyon. Hindi ako sanay sa presensya nila." Hindi napigilan ng mga reklamo ni Maurice na magtanong kay Severin, "Ano ang mali, Itay? May nagawa ba silang mali?" "Hindi, walang ganoon," sagot ni Maurice. He then said helplessly, "The main issue is that they always insist following me when I leave the house. I feel awkward when them around. Just yesterday I went fishing with a friend ko at 2 sa mga batang babae ay nakabuntot din. Hindi mo alam kung gaano ako napahiya. Iniisip ng mga nakakakilala sa akin na ako ay out with a lover, at malamang pinagtatawanan nila ako at sinasabi na ako ang uri ng lalaki na mahilig makipaglokohan sa mga babaeng kalahati ng edad ko." Nakangiting ngumiti si Severin at sinabing, "Pero ito ay para sa iyong kaligtasan, Itay. Medyo magtatagal bago masanay, ngunit magiging maayos ka sa huli. Kung tutusin, isa na tayong mayamang pamilya ngayon, at nag-aalala ako na baka nasa panganib ka kapag wala ka sa bahay. Huwag kalimutan na mayroon pa ring Easton at ang kanyang mga kaibigan. Maaaring hindi natin siya nakita kamakailan, ngunit sino ang nakakaalam kung anong ginagawa niya behind the scenes. Sa totoo lang, pinag-isipang mabuti niya iyon. Pero, Maurice, kinuha ni Severin ang mga bodyguard para sa ikabubuti natin. Hindi rin ako sanay, pero kailangan nating dahan-daw ang masanay, okay?" Payo ni Judith. Mag-aalala si Severin kung wala tayong mga bodyguard sa tabi natin. Hindi ba't palagi tayong binubuli ng mga tao ni Easton kapag pinadalhan sila para mangolekta ng pera mula sa atin? Hindi na tayo dapat matakot ngayon na may kasama tayong mga bodyguard. Buntong hininga, ngunit parang banyaga pa rin ito sa akin. Hindi napigilan ni Maurice na mapabuntong hininga. Medyo hindi na siya nakaimik dahil sobrang awkward na may kasama siyang 2 bata at magagandang babae sa lahat ng oras. "Okay, if you're still uncomfortable with it, then I'll hire some male bodyguards to protect you. Dapat okay lang sa'yo yun, di ba?" Hindi napigilan ni Severin na magmungkahi ng nakangiti kung kailan nakita niya ang pagkabalisa ng kanyang ama. Ngunit hindi ba yun ay isang mas malaking pag-aaksaya ng pera? Pagkatapos magbigay ng ilang pagsasaalang-alang sa ideya ni Severin, nadama ni Maurice na napakahiyang gumastos ng labis na pera para doon. "Don't worry about it, Itay. I hire 2 strong male bodyguards para hindi ka na maging awkward. At huwag masyadong mag-alala tungkol sa pera," diretsyong sabi ni Severin. Nang mga sandaling iyon, nakarating lang si Diane sa bahay pagkatapos bumaba sa trabaho, at sinusundan din siya ng isang bodyguard. Pagkabalik niya, ngumiti siya at sinabing, "Nay, Tatay, ang seremonya ng paglulunsad ng proyekto ng Liberty City ay gaganapin kinabukasan. Dapat sumama ka rin." Agad namang ikanaway ni Judith ang kanyang kamay. "Salamat, pero si Maurice at ako ay hindi dadalo. Hindi talaga sa amin ang mga malalaking kaganapang bagay na ganyan." Pumayag naman si Maurice. "Tama siya. I think it's good enough that you at si Severin ay dumadalo. Hindi kami magiging komportable sa ganoong klaseng lugar." Sandaling nag-isip si Diane. "Sige," sabi ni Lola, "papatuloyin nila tayo sa isang malaking hotel ngayong gabi. Hindi mo na kailangang pumunta sa event, pero dapat kang pumunta para sa hapunan." "Okay, sure." Todo ngiti si Judith at lalong nasiyahan sa kanyang manugang. Si Frankie at ang kanyang lalaking alagad na si Leonard Ballard ay nagkakaroon na uminom sa isang bar. May kayakap silang 2 ng tig-2 magagandang babae, at pareho silang nasisiyahan doon. Gayunpaman, ang isa sa mga babaeng disipulo ay lumapit kaagad pagkalabas nila sa bar.
Tumingin sa kanya si Frankie at nagtanong, "Kumusta ang investigasyon, Carmen? Nalaman mo na ba kung saan nanunuluyan si Severin? Kailan ang pinakamagandang oras para kumilos tayo?" "Hindi ko nalaman kung saan siya nakatira, Master, pero nadiskubre ko na magkakaroon ng malaking kaganapan sa Brookborn bukas. Ito ang pagbubukas ng seremonya ng proyekto ng Liberty City, at maraming pamilyang may mataas na klase ang dadalo kasama ng iba pang mga kilalang tao." Paliwanag na sabi ni Carmen. Nang marinig yun ni Frankie, natigilan siya saglit at nagtaas ng kilay. "Ang ibig mo bang sabihin ay pupunta rin si Severin?" Siya. Kakalabas lang niya sa kulungan hindi pa katagalan. "Sa anong grounds siya dadalo sa event?" Naiinis na sabi ni Leonard. Sa sumunod na segundo, maingat niyang itinikom ang bibig matapos siyang titigan ni Frankie. Pagkatapos ay sinabi ni Carmen, "Ayon sa aming pagsisiyasat, malaki ang posibilidad na makadalaw si Severin bukas. Una sa lahat, napakalapit niya sa pakikipag-ugnayan kay Henry Longhorn, dahil nailigtas niya ang buhay ng matanda ng isang beses. Pangalawa sa lahat, manugang siya ng mga Shanahan. Noong una ay wala silang pag-asa na makadalaw sa kaganapan, ngunit kahit papaano ay nakatanggap sila ng liham ng imbitasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng imbitasyon ni Severin sa kanyang magandang kapalaran sa harap ng lahat nitong nakaraang 2 araw. Hindi napigilan ni Frankie ang tumango sa kasiyahan ng marinig iyon. "Well done on your part, Carmen. We will act tomorrow morning then. The conclusion of the opening ceremony is when their guard will be down, and when the time comes, you will get a chance to practice your skills on that kid." Atakhim ng sabay-sabay mula sa kaliwat kanan, at tapusin ang buhay niya sa sandaling iyon. "Kung sa huli ay madaig niya kayong dalawa, then I take matters." Napatango naman sina Carmen at Leonard na may halong pananibik nang sila ay narinig iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay nangangati upang makahanap ng isang karapat-dapat na kalaban upang sanayin ang kanilang mga kakayahan pagkatapos nilang maabot ang isang pambihirang tagumpay sa kanilang pagsasanay sa antas ng Grandmaster. Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Sumakay silang tatlo sa kotse, kasama si Leonard sa driver's seat habang sina Carmen at Frankie ay nakaupo sa likurang upuan. Nakainom si Frankie ng alak kanina, at hindi niya maiwasang mamangha sa hita ni Carmen habang nakaupo ito sa tabi niya. Ang kanyang figure ay hindi mapaglabanan sa kanya, lalo na't siya ay may suot na mixing itim na palda na nalantad ang kanyang matingkad na mga hita, si Frankie na nag-iinit nang tumingin siya sa kanila. Muli niyang sinulyapan ng masel ang mukha ni Carmen at taimtim na sinabi, "Nagawa mo na gumawa ng kamangha-mangha at detalyadong pagsisiyasat ngayon, Carmen. Punta ka sa kwarto ko sa hotel mamaya, at may boxing technique ako na paraan para turuan ka. Isipin mo itong iyong gantimpala." Labis ang tuwa ni Carmen sa narinig. "Salamat, Master." Hindi nagtagal ay bumalik ang kotse pabalik sa hotel, at maya-maya lang, kumatok si Carmen sa pinto ni Frankie. Pagkabukas ng pinto, ngumiti si Frankie at pinapasok si Carmen. "Ano itong boxing technique na binanggit mo? Makapangyarihan ba ito?" Nakangiting tanong agad ni Carmen. Gayunpaman, niyakap siya ng matanda mula sa likuran at tuwang-tuwang sinabing, "Walang boxing technique. Ngayon ko lang napagtanto na lalo ka nang gumanda sa edad. Balak kong gantimpalaan ka ng mabuti, at hanggat gagawin mo ang sinasabi ko sa hinaharap, sisiguraduhin kong lalo kang magiging malakas. Kung pakikinggan mo ang bawat salita na sasabihin ko, ituturo ko sa iyo ang anumang diskarteng gusto mo sa hinaharap." "Guro, huwag." Natakot si Carmen. Hindi niya inaasahan na pagnanasaan ni Frankie ang kanyang kagandahan, at nagsimula siyang magpumiglas kaagad habang napagtanto niya ito. Gayunpaman, madali siyang idiniin ni Frankie sa kama. "Matagal ka nang namatay kung hindi kita nailigtas noon. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong gantihan?" Si Carmen ay nagsimulang sumuko sa paglaban nang marinig niya iyon at galit na sinabi kay Frankie, "Kung gayon, hayaan mo akong kumain ng marami at maraming masarap at maanghang na pagkain mula ngayon." "Hehe, that's a good girl. Not, you'll always be treated ng mabuti." Si Frankie ay may pervert na ngiti habang sinusundan si Carmen.
Kinaumagahan, maagang gumising sina Severin at Diane para magmaneho papunta sa hotel kung saan gaganapin ang seremonya ng pagbubukas ng proyekto ng Liberty City. Pagkababa ng sasakyan, tumingin-tingin si Diane sa paligid, at sinabing, mukhang maaga tayong dumating dito. Hindi pa dumating si Lola at ang iba pa, kaya hintayin na lang natin sila dito. Tumango si Severin. Nagsuot siya ng suit noong araw na iyon at tingnan sa hindi kapani-paniwalang gwapo habang siya ay nagpapakita ng kakaibang ugali sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Nandito rin si Severin. Sa malayo, si Jada ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at bulong sa sarili matapos makita sina Severin at Diane. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal mabubuhay kapag dumating ang 4 na bituing assassin para sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Namula sa galit si Victor, ang pinuno ng mga Stones, nang maisip niya ang nangyari noong nakaraan. Malamig niyang tanong, I wonder kung ginagamot pa rin ni Severin ang nanay ni Larry. Wala nang silbi si Larry sa kanya kung gumaling na ang sakit ng nanay niya. Pagdating ng araw na iyon, pawawakasan na lang natin sa pinakamalakas na bodyguard ng pamilya natin ang buhay ni Severin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Victor, maaaring makapangyarihan siya, ngunit tiwala ako na hindi siya makakalaban sa maraming tao. Sa palagay ko ay hindi siya makakaligtas kung makakuha tayo ng higit sa 200 ng ating mga tao upang atakihin siya ng sabay-sabay. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Jada. There's no point, Dad. He's so powerful that we'd stand to lose many of our bodyguards even if they eventually manage to kill him. There's no need for that. After thinking about it, she said again, tsaka, hindi ba lagi mo akong tinuturuan na dapat lagi tayong gumamit ng pera para masolusyonan ang mga problemang kayang lutisin ng pera? Kumuha na kami ni Edward ng assassin. Maaari tayong umupo at magpahinga dahil ang kanyang mga araw ay bilang na ngayon. Tuwang-tuwa si Victor nang marinig ang sinabi ng kanyang anak at tumango ito bilang pagsang-ayon. Aking babae iyon. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang mga Shanahan na mapunta sa lugar na ito ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Catherine kasama ang kanyang pamilya. Sa likod niya ay si Stanley, na medyo halata ang mapang-akit na ekspresyon. Dahil nakuha ni Severin ang napakalaking kalamangan para sa mga Shanahans, hindi na mapanatili ni Stanley ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Sa pagsisimula ng kanyang lola sa pagbibigay ng higit na pansin kay Diane at hanggang sa tanggapin si Severin, hindi maaaring hindi gaanong malungkot si Stanley. Dad, nandito na ang mga Shanahan. Pero mukhang hindi masyadong masaya si Stanley. Hindi napigilan ni Jada na sumimangot nang makita ang ekspresyon ni Stanley at ipahayag ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos ay sinabi ni Victor, ang mga Shanahan sa kabuuan ay dapat na maging masaya. Ngunit ang mga bagay ay hindi maaaring lumalan ng personal para kay Stanley. Kahapon lang ay ipinakita ng matandang babae ang gintong font na liham ng imbitasyon sa harap ng lahat pagkatapos tumulong si Severin na makakuha ng isang lugar sa proyekto, at sa kadahilan ng iyon, si Diane ay ginawang pangkalahatang tagapamahala ng Shanahan Corporation. Sa tingin mo ba magiging masaya si Stanley pagkatapos ng nangyari? Nakikita ko, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jada matapos marinig iyon at napangiti siya sa mukha. Lola, nandito ka na. Mukhang mas energetic ka ngayon kaysa dati. Agad na pinuntahan ni Diane si Catherine nang makalapit ang huli. Tuwang-tuwa ang matandang babae, at nakangiting sinabi, talaga. Ako ay hulaan siguro dahil sa outfit na suot ko ngayon. Espesyal itong ginawa para sa seremonya ngayon, at kumuha ako ng isang tao na maghanda nito para sa akin ng maaga. Hindi ito ang damit. Ikaw ito sa kabuuan. Mukha kang mas masigla. Marahil ang mga masasayang okasyon ay nakakapagpabuti ng isang tao. Lumapit si Severin at pinuri rin ang matandang babae. Ganun ba? Siguradong lalong gumagaling ang aking apo sa pambabola. Lalong natuwa ang matandang babae sa narinig na pahayag ni Severin. Sa kabilang banda, si Stanley na nakatayo sa likuran niya ay halos himatayan sa galit.
Noon, madalas siyang magsabi ng matatamis na salita sa kanyang lola para subukang pasayahin ito at makuha ang pabor nito. Hindi niya inaasahan na si Severin para purihin din ang matandang babae, at sa sobrang galit niya ay gusto niyang sakalin si Severin sa kamatayan. Gayunpaman, sumulyap lang si Severin kay Stanley at napabuntong hininga. Kabanata 250. Natahimik sandali si Stanley. What are you trying to imply, Severin? Bakit mo ako tinignan ng may buntong hininga? Nakikita ko na lumalala ang iyong kalusugan. Medyo namumutla ang iyong mukha, at mahina ka rin sa katawan. Subukan mong bawasan ang oras na ginugugol mo sa mga hotel at sa mga babae. Kung hindi, ang iyong katawan ay malapit ng bumigay. Having given that advice, Severin made a point to add, by the way, you're aware that I have medical skills, right? Gusto mo bang magreseta ako ng ilang herbal supplements para sa iyo? Hell no! Kilalang kilala ko ang katawan ko, at hindi ito mahina. Galit na nagngangalit si Stanley at tumalikod, ngunit sa totoo lang, medyo nag-aalala siya dahil nakita na ang mga obserbasyon ni Severin. Napagtanto niya kamakailan na hindi niya kayang magtagal sa kama anymore, only few minutes at most, at nakaramdam ng hiya nang ituro iyon ni Severin. Bagamat ang iba pang mga siyanahan ay walang ginawa na komento, medyo kakaiba ang tingin nila kay Stanley dahil alam nilang magaling talaga ang medical skills ni Severin. Sa paghusga sa kung ano ang reaksyon ni Stanley, ang mga komento ni Severin ay dapat na tinamaan siya ng pako sa ulo. Naramdaman ng matandang babae ang pagkapahiya ni Stanley at iniba agad ang usapan. Nga pala, Severin, bakit wala pa ang mga magulang mo? Hindi sila dapat malate sa ganoong mahalagang okasyon. Nahihiyang sinabi ni Severin, hindi pa sila nakadalo sa ganoong kalaking kaganapan, at nagpasya silang hindi pumunta dahil natatakot silang magkamali sila. Dadalo pa rin sila sa mga pagdiriwang sa hotel mamaya sa gabi. Tumango ang matandang babae bilang pagsang-ayon at nadama na sina Maurice at Judith ay napakaunawang mga individual. Gayunpaman, tumawa si Stanley mula sa likuran. Hehe, tama lang na gawin nila yon. Tutal naman, mahirap sila at ang mga nandito ngayon ay mayaman lahat. Maraming pinagdaanan ang pamilya namin para lang makapunta dito, at nakakahiya naman sa amin kung dumating sila at gumawa ng kalokohan. Anong kalokohan ang ginagawa mo, Stanley? Napasigaw si Catherine. Nagiging maalalahanin sila sa atin, at narito ka, binabastos mo sila. Lumingon ang matandang babae at pinandilatan si Stanley habang sinasabing, interesado ka pa bang dumalo sa kaganapan? Kung hindi, malaya kang umalis. Pero, Lola, nagsasabi ako ng totoo. Hindi alam ni Stanley kung ano pa ang isasagot. Hindi niya inaasahan na sisigawan siya ng matandang babae bilang pagtatanggol sa mga magulang ni Severin, ngunit mas mahina pa rin siyang nagsalita ng tumutol ito. Nandito rin si Severin. Lumapit si Edward kasama ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Matagal na. Tumawa si Severin at nagsalita sa mahinahong tono. Gusto kitang makita dito, Edward. Ngumiti si Catherine awkwardly. Kahit alam niyang hindi magiging masaya si Edward na mas pinili ni Diane si Severin kaysa sa kanya, parang wala na siyang magagawa. Napatunayang mapagkakatiwalaan si Severin, at labis ding nagustuhan ni Diane si Severin. Kasama ang katotohanan na ang anak na babae ni Diane ay biological na anak din ni Severin, ay nangangahulugan na wala siyang maaaring gawin tungkol sa pinili ni Diane. Higit pa rito, nakinabang din ang mga siyanahan kay Severin. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Edward ang matandang babae at sa halip ay bumaling kay Severin. Isang himala na ang isang tulad mo ay pinahintulutang dumalo sa gayong kaganapan. Ngumisi si Severin. Himala, wala ka pang nakikita. May kung saan pa nanggaling yan.